Ang mga mayayamang turista sa Bikini Beach ay nagtatamasa ng araw. Ngunit bigla, isang barkong pandigma mula sa kalapit na bansa ang lumitaw mula sa dagat. Bago pa man makapag-react ang mga tao, bumagsak ang mga bala ng kanyan. Matapos ang isang serye ng matinding pagsabog, napuno ng mga bangkay ang dalampasigan. Kasabay nito, mabilis na napatay ang mga sundalo sa kampo ng Marine Corps. Sa isang iglap, maraming kaaway na sundalo ang pumasok. Lumabas si Major nang marinig ang putok ng baril, at nagulat siya sa kanyang nakita. Sa sandaling iyon, dalawang sundalong naka-duty ang mabilis na dumating. Upang ipagtanggol ang kampo, nagpasya silang lumaban hanggang kamatayan laban sa mga kaaway na sundalo. Agad silang sumugod sa imbakan ng bala, sa gitna ng ulan ng bala. Gusto nilang kunin ang lahat ng bala, ngunit nang kunin nila ang mga baril, walang tigil na bumuhos ang mga bala ng kaaway. Sa kabutihang palad, mayroon pa silang armored vehicle. Agad silang sumakay sa sasakyan at mabilis na sumugod palabas. Ang mga bala ay bumuhos na parang ulan. Mabuti na lang at matibay ang sasakyan. Dahil dito, nakaligtas sila. Nang matagumpay silang makarating sa armory, tinutukan sila ng baril ng mga tao sa loob. Ngunit matapos kumpirmahin, sila pala ay magkakampi. Pagkatapos, mabilis na kinuha ng lahat ang mga armas na nasa kamay. Sinabi ng isang sundalo kay Major, na may isang mahalagang bilanggo mula sa Veragua na nakakulong dito. Upang mailabas ang taong ito, agad silang sumugod sa selda. Ngunit puno ng kaaway na sundalo ang paligid. Mahirap makalusot nang hindi makikipagpalitan ng putok. Sa lalong madaling panahon, tinalo nila ang mga kaaway na sundalo dahil sa kanilang superior na kagamitan. Pagkatapos ay mabilis silang pumunta sa selda. Ang bilanggo na ito ay dating direktor ng intelligence ng Veragua, na inaresto dahil sa drug trafficking. Pansamantala siyang nakakulong sa base ng hukbong dagat ng Olanda. Hindi mahirap hulaan na ang pag-atake ng Veragua sa base ng hukbong dagat gamit ang barkong pandigma ay upang hindi mailabas ang impormasyon at mailigtas ang taong ito. Ngunit sa lalong madaling panahon, nakipag-ugnayan ang commander ng hukbong dagat kay Major. At sinabi sa kanya na magpapadala sila ng helicopter upang iligtas sila. Kaya inutusan ni Major ang mga sundalo na agad pumunta sa helipad. Nang lumabas sila, dumating na ang helicopter. Gayunpaman, mabilis na sumugod ang mga kaaway na sundalo patungo sa kanila. Sa oras na ito, kaya lang nilang harangan ang mga kaaway habang tumatakbo patungo sa helipad. Gayunpaman, parami ng parami ang mga kaaway na humahabol. Ang helicopter ay tila natakot at lumipad palayo. Nang makita si Major na tinamaan ng bala, nag-init ang dugo ng mga sundalo. Gusto nilang lumaban hanggang kamatayan sa mga kaaway na sundalo. Ngunit inutusan sila ni Major na dalhin ang mahalagang bilanggo, at mabilis na umatras. Sa huli, buong tapang na nagbuwis ng buhay si Major. Sa oras na ito, ang mga kaaway na sundalo ay humahabol na parang alon. Upang bigyan ng lahat ng pagkakataong makatras ng ligtas, isang walang takot na kasamahan ang lumabas, at mag-isang hinaranggan ang mga kaaway na sundalo. Sa kabutihang palad, matagumpay na nakasakay ang lahat sa assault ship, at mabilis na lumayo. Alam ng lahat sa kanilang puso, na ang kanilang kaligtasan ay kapalit ng sakripisyo ng kanilang kasamahan. At sa oras na ito, isang matigas na lalaki ang hindi na makapagpigil, at lumabas ang luha sa kanyang mga mata. Matapos makarating ng ligtas ang lahat sa base ng hukbong dagat, sinabi sa kanila ng commander na sa tulong ng panig ng US, napilitan ang mastermind sa likod ng digmaan na magbitiw. Sa huli, ang admiral ng hukbong dagat ay nagbigay ng medalya sa mga sundalong buong tapang na lumaban. Ang karangalang ito ay ang pinakamataas na pagkilala sa kanilang walang takot na sakripisyo, at ang kanilang mga pangalan ay mananatiling nakaukit sa puso ng mga tao magpakailanman.